Yan ang sabi nila sa akin. Paano ka makakatapos? Ano bang alam mo? Makapabuntis ka lang na maaga, sayang lang ang pangarap sa'yo. Pero tama. Ano nga bang alam ko? Bata lang naman ako. Nagkakamali, nadadapa. Natatawa sa mga bagay na kayo mismo hindi nyo maiintindihan. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong mararating. Alam nyo ba? Sa bawat salita na binibitawan nyo, may rehas na unti-unting tinatayo sa paligid ko. Rehas na pinagtibay ng duda at takot. Rehas nagpapaalalang hindi mo kaya. Hanggang sa hindi ko na malayan, kinulong mo na pala ako. Ngayon, hindi na ako makakilos. Hindi ko na kayang maniwala sa sarili ko. Hirap na ako mangarap. Tagumpay, nasan ka? Pagkatapos kong graduate, akala ko ayos na ang lahat. Akala ko kapag may diploma na ako, magiging malinaw na ang kinabukasan. Sabi ng mundo, magsipag ka lang, magtiyaga ka lang, maaabot mo rin ang pangarap mo. Kaya ako, nagsipag ako. Nagpuyat, nagtiis, nag-overtime. Tinanggap ko ang lahat ng pagod dahil sabi nila, parte raw iyon ng tagumpay. Pero habang tumatagal, parang may mali. Ilang taon na ba akong empleyado? Ilang taon na ba akong gumigising ng maaga, umuuwi ng pagod, at matulog ng may iniisip na para pa rin may trabaho? Ilang taon na akong umaasa na baka bukas, baka next year, baka balang araw may magbabago. Pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Parehong trabaho, parehong gawin, parehong pagod. Dati, naniniwala ako sa pag-ibig. Akala ko ang pamilyang binuo namin hanggang dulo na. Pero nagkaroon siya ng iba. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yung bilang, hindi ko na maalala. At sa bawat pagtataksil, parang unting-unting nababasag ang puso ko. Sa bawat pagkahuli ko sa iba't ibang babae, iba't ibang anak, parang araw-araw sinasaksak ang puso ko. Hanggang isang araw, iniwan ako. Napagtanto ko, mag-isa na lang ako. Ang hirap palang itaguyod ang buhay kapag mag-isa ka. Palipat-lipat, sunod-sunod na problema, hirap na hirap. Ngayon, ako ay solo na. Paano na? Paano na ako? Paano na kami ng mga anak ko? Tahimik ng simbahan. Umuwi na rin ang karamihan. Pero ako, naiwan dito sa kawalan. Ako ang nanay na nakangiti sa harapan. Malakas sa gitna ng karamihan. Pero sa likod ng paglilungkot ko, may puso naghahanap ng sandalan. Habang ang iba ay tulog na sa gabi, ako nakaluhod pa rin sa panalangin na papalulot. Lord, sapat pa ba? Nakikita nila yung aking serbisyo, ang aking pagtayo, pagtawag sa mga tao, pero hindi nila nakikita yung pusong patuloy na lumalaban kahit sugatan na. Nanay sa bahay, lingkod sa simbahan, tagabuhat ng pag-asa ng iba kahit minsan ako'y nangihina na. At may mga tinig na paulit-ulit kong naririnig. Bakit ka naglilingkod dyan? Nakakabuhay ba ng pamilya yan? May mapapala ka ba dyan? Dahil sa mundong ito, ang mahalaga palakpakan, papuri at pagkilala ng tao. Pero sa tahimik na landas ng paglilingkod sa Diyos,
Madalas pagod. Minsan luhaan. May mga araw na gusto ko na lang huminto. Gusto ko na lang umupo. Huminga. At aminin, pagod na rin ako. Ako ang nagpapalakas sa iba. Ako ang sumasalo ng kasakitan nila. Pero kapag gabi na, ako naman tahimik na umiiyak. Tumutulo ako. Kailan ka ba magkakaanak? 4 na salita lang yon, pero parang may mabigat na bato na inilapag sa puso ko. Habang ang iba, may hawak na sanggol, may tawanan sa bahay, may mga batang tumatawag ng nanay, ako nakaupo lang sa katahimikan. Mga tanong na paulit-ulit bumabalik, bakit sila meron? Bakit ako wala? Minsan pakiramdam ko may kulang sa akin. Parang may bahagi ng pagkatao ko na hindi buo, habang ang mundo parang patuloy lang ang pag-ikot. Ako na may umiiyak sa takot. Takot na may halong pagtatanong. May mali ba sa akin? Isa lang. Kahit isang anak lang. Yan ang aking dalangin. Ma, anong ulam? Ma, nasan yung damit ko? Ma, kailangan ko to. Araw-araw yan ang naririnig ko. Sa bahay, trabaho, pamilya. Minsan parang hindi na natatapos. Gumigising ako ng maaga para siguraduhin maayos ang lahat. Pagkain, gamit, mga kailangan asikasuhin. At bago pa matapos ang araw, may bago na namang responsibilidad. Lahat may kailangan. Lahat may hinihingi. At minsan, hindi ko alam kung anong uunahin. Sa dami ng dapat kong gawin, pakiramdam ko ako yung nawawala. Ako yung nauubos. Ako yung napapagod. Hanging dumadaan, huni ng ibong nagliliparan, yan na lang ang aking naririnig sa munti kong tahanan. Ang bahay kong na puno ng tawanan, pinuno ng mga pamilya kong naglalaro, nag-aaway, nagtatakbuhan. Amoy ng sinangag, tuyo at itlog. Habang ako'y sumisigaw, "Baba na! Kain na!" Sa isang iglap, nasaan na sila? Oo, ako'y mag-isa na lang. Dumalaw man sila, ay bihira na lang pagtawag sa akin ng asawa o mama. Pinangarap na lang, kamusta na kaya sila? Kailan kaya muling magpupuno ng ingay at sigla ang tahanang inaruga at binuo ko para sa kanila? Asaan na kaya sila? Kinulong ako ng mga salitang hindi naniwala. Kinulong ako ng mga pangakong hindi na natupad. Kinulong ako ng mga oras na ako'y mag-isa. Kinulong ako ng mga sakit at luha na ako lang ang nakakaalam. Kinulong ako ng mga tanong na walang sagot. Hinulong ako ng pagod at responsibilidad. Kinulong ako ng katahimikan. Oo, nakulong kami. Nilimitahan ng mundo. Nilimitahan ng takot. Nilimitahan ng sakit. Pero buti na lang, may dumating. May kamay na umabot nung akala naming wala nang tutulong. May tinig na bumubulong nung akala naming wala nang pag-asa, may pag-ibig. Sumaklolo nung akala naming natagpuan na namin ang hangganan. At doon namin nalaman, hindi kami ginawa para ikulong. Hindi kami ginawa para
Hindi ka ang iyong takot. Hindi ka ang iyong pagkakamali. Hindi ka ang sinasabi ng mundo tungkol sa'yo. Ikaw ay higit pa doon. Ikaw